hindi malinaw. Japanese, Mga kapatid, hindi pa napapractice ang dila nila. Well, cut the long story short, 1, 2, 3, 4, at 5 tenga nakarinig kahapon. Amen. Hallelujah! Wow! Bakit? Si Jesus kinonfront ang karamdaman. Next, in the name of Jesus Christ. Ano sabi rito ni Peter? In the name of Jesus Christ of Nazareth, Walk. Lord, maawa ka po sa kanya. Matagal na po siyang lame. He has been lame since birth. And God, I have to carry him from his house to here so that he can beg. So Lord, right now, we ask you to have mercy on him. Nabasa niyo? Hindi. Chapter 3. Verse 6. B, wala. Wala. Pero ganun tayong mag-pray. Have you noticed that's how we usually pray for the sick? Yeah. Well, probably not you. Ako ganon. There was a time, and I have to confess this, there was a time, ako po, pastor ako eh. Sasabihan ako ng mga miyembro, Pastor, si sister ganito, nasa ospital po. Ay, ganon, ano po sakit? Ay, may cancer daw po. Oh, okay. Pastor, dalawin niyo po. Opo, dadalawin ko po. So ako naman, mabuti ako pastor eh. Sino rito mabuting pastor? Kailan ni Pastor James? Yung iba rito, mga alibuga pastor. So, ayaw na. Buti pa kayo, mabubuti rin pastor. Okay. So, ako ngayon, nadalaw ako doon sa church member. Pagkatapos pagdalaw ko ngayon, sister, kumusta ka na? Kumusta ka na? Sabihin niya, ito po, pastor. Sabi po ng doktor, stage 4 daw po yung cancer ko. Ganon. Opo, meron daw po akong 4 na buwan na lang na natitira. Isip ko nga, matagal pa po yun. Pero ganito lalapit ako, syempre, papanalangin. Sige po, manalangin tayo. At ito ewan ko kung makaka-relate kayo rito, pero ganito mga panalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po dahil kayo nangako na sa aming kahinaan, kayo ang aming kalakasan. Salamat sa inyong pangako na ang inyong biyaya ay palaging sapat. Salamat po dahil kayo rin na nangako na ang inyong kagalingan ay para sa amin. Panginoon, pagpalain po ang kapatid kong ito. Pagpalain mo ang mga gamot na kanyang iniinom. Pagpalain mo ang doktor, bigyan mo ng karunungan. Pagpalain mo ang nurses. Pagpalain mo ang dextrose. Pagpalain mo lahat ng mga machine sa pangalan ng Jesus. Pagpalain niyo na rin ang ospital, payamanin niyo pa sila lalo. At salamat po. At binibigay ko siya sa inyo, salamat dahil mahal ninyo siya sa pangalan ng Jesus. Amen. Mga kapatid, God bless you ha. Okay? Papagaling ka, okay? Magkikita pa tayo, okay? God bless you. Alis ka na. Napansin niyo yung prayer na yon? Ang tawag ko puro sa prayer na yon, comforting prayer. Pero sa totoo lang, hindi ko kukumusta matawag sa prayer, kapatid, may naramdaman ka ba? Kapain mo nga yung tumor kung nandiyan pa. Walang ganun eh. God bless you. Kung po pwede nga na, lumabas ka na kaagad eh. At totoo, marami-rami namin ako na ipag-pray na namatay. Kaya nga nagmamadali ako lumabas eh. Baka kabutan ko na lang ako. Ito, true story to. Nasa Lourdes Hospital ako, o Lourdes Hospital, okay? Nandun ako sa Mandaluyong. At sinundo pa ako para ipag-pray yung tao may sakit. Punta ako. Nag-pray. Na tagilid na raw. Pagkatapos na ipag-pray, God bless you po. God bless you. Okay? Umalis ako, sakay ang elevator, pagbabang ganon, nandun pa lang ako sa lobby ng ospital, bumukas yung kabilang elevator. Dalawang elevator bumukas yung kabila. Andun yung anak. Hinahabol ako, Pastor! Namatay si nanay!
Kung tama po ang bilang ko, meron na ako nadalaw sa ospital na 3 namatay. At least na-comfort sila ng prayer ko. But it was never really a prayer that was meant to heal. Yeah. Bakit from the very start, the idea is just to comfort them. Pansinin ninyo ang prayer ni Peter. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Panginoong Diyos, salamat, nagkatagpo kami ng lumpong ito. Dahil nais ninyo, Panginoon, na maramdaman niya ang inyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon. Lord, yayakapin ko na siya. Jesus name, amen. O mahal ka ng Diyos, bye-bye. Hindi ganun eh. Paglapit ni Peter, in the name of Jesus Christ, walk! Yeah. Yun na yun. Yun na yun eh. Something that shocked me, well, in a good way, as I was reading the Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, and as I read the book of Acts, something that I discovered, you will not find anyone, including Jesus, praying to God the Father to heal someone from sickness. Seryoso. O hindi, si Lazarus eh. Si Lazarus, kaya nag-pray si Jesus, Father, I pray to you, not really for my benefit, but for the benefit of these people who are listening now, so that they will know that you can raise the dead to life. Kaya lang pinarinig ni Jesus. But most of the prayers, ganito yan ha. Ano problema mo? Shrivel the hand po. O, stretch your hand. Shoo! Wow! Nakukuha nyo? Yeah. What's your problem? Lord, I want to see! According to your faith, okay na ako. So, the commands are given and people are healed. Yes. Ba't naiba tayo ngayon? So, Jesus, when it comes to healing people, He issues commands. Kaya mapapansin niyo, halimbawa, sinabi ko kanina, yung deafness, in Jesus' name, deafness be gone. It's a command. I speak healing now. Alright, number 3, let's move on. So what's number 1? In the name of Jesus. In Jesus' name. So pagka merong may sakit, you do it in Jesus' name, you address the sickness as if Jesus Himself is addressing the sickness. Number 2, command.